Itong ating pag-aaral mga kapatid for the beginning is the study about the book of Ezra chapter 1. Ezra chapter 1 pertains to the returns of the exiles. Ano yung mga exile? You are running away or you are hiding to a place where you were not born. Yun ang sabihin ng exile. Sabihin, wala ka doon talaga sa lugar mo. Wala ka sa kinalakihan mo. Sample, taga Masbate ka, nagpunta ka ng Mindanao, exile ka doon, o kaya ang tinatawag expat. Pero yung exile is about you hiding to a place or going to a place where you are not that's not your native country. Or ang sabi dito mga kapatid is exile means the state of being barred from one's native country, typically for political or punitive reasons. Ibig sabihin, itong mga Israelita na ito mga kapatid ay nagpunta sa isang lugar dahil hindi pinapayagang umuwi sa kanilang bansa. Yun ang exile. And Ezra chapter 1 says, in the first year of Cyrus, king of Persia, and I stop there, Sister Maribik, because Persia is not Israel. What is Persia now? Brother Matt, ilagay mo ang exam sa exam natin sa end of Ezra, ilagay mo, what is Persia? Anong Persia ngayon? What country? What country now? I think Iraq ito. Iran. Yan, Iran pala ito. Yan. It's southern western Asia associated with the area that is now Iran. Modern Iran. Yan. Ilagay nyo sa exam natin. Brother Matt, pakilista. Kung sinong hindi makakasagot yan mga kapatid. Kagaya noong kasasabi ko lang, katuturo ko lang na yung ginawa ni Solomon, 7 taon lang yung templo. May sumagot pa naman ng 14. Kasasabi ko lang, 7. Bakit may 14, may 3? Kaya hindi ka nagsusulat. Kaya dapat nagsusulat. Mahalaga ang pagsusulat. Kaya ito mga kapatid, ang Persia ay Iran. Tandaan niyo yan mga kapatid. Siya ang Persia ng Iran. But one of the concerns I see here, Sister Arlene, is that Iran is not Egypt. It's not Israel, isn't it? It's not Egypt. It's not Judah. It's not Israel. It's not part of the 10 tribes, or it's not part of the northern tribe of Israel or the southern tribe of Judah and Benjamin. He is the king of Persia. You see, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin. Pero sa aking pananaw, Sister Arlene, wala ito sa Bible. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na yung mga tao na akala mo ay hindi makakatulong sa'yo, yung mga tao na akala mo magiging kaaway mo, minsan yun ang gagamitin ng Diyos. Akala mo naman yung mga tao makakatulong sa'yo. Yung tao yung tipong, pag nawalan ka ng pera, tawag ka lang. Naku, nakailang tawag ka na, hindi naman sumasagot. Naputput na yung mo, hintay ka ng hintay kung kailan siya mag-a-appear sa Facebook. Inaabangan mo talaga kung kailan mag-o-online sa Facebook. Di ba nakikita mo, Sister Mercy? Pag yung, Mercy is on. Naka-on. Ang tawag doon. Kaya lagi ako nagtatago Yung active status, yan. Yung active status niya, off. Kaya pala ako, sabi ko, baka yan nalalaman ng mga itong ako'y naka-on. Ka-on ko lang. Asin ka-on ko lang. Biglang, beep! May sasagot agad, may magtatanong kagad sa akin. Diba? At may mga taong ganon. Pangangakuan ka na kung ano-ano. Pero yung mga pangako nila ay palaging napapako. Yung mga tao na walang ipinangako sa iyo, mga kapatid, nasaan yung aking Ang sinasabi ko mga kapatid is, may mga tao na mangangako sa iyo pero hindi naman natutupad. May mga tao na akala mo ibang lahi, iba sila. Pero kagaya ni King Cyrus, king of Persia, but God gave him the sense of urgency
God gave him the word to bring back. Siya ay inutusan ng Panginoon para maibalik yung mga exile. Yung mga Israelita na wanted criminal, kumbaga, hindi naman criminal, pero wanted, ban, meron silang derogatory record kasi parang yung sino yung taga Davao na na-ex na yung parang ban siya sa Davao ngayon. Meron taga Davao ngayon na ano siya na naban siya sa Davao, na hindi siya pwedeng pumunta sa Davao. Sabihin, ban ka na pumunta doon. What do you call a person banned in one country? Persona non grata. Yan. Yung persona non grata, ibig sabihin, it's a Latin word, Sister Arlene, na hindi ka pwedeng pumunta sa lugar na yon. Sample, na persona non grata ka sa Batangas, hindi ka pwedeng pumunta ng Batangas. Kasi naka-persona non grata ka. Pero King Cyrus was used by God. Naging malaking bahagi siya ng plano ng Panginoon upang yung mga persona non grata o yung mga exile na mga Israelita makabalik sa Jerusalem. Ito yun eh. The relief from exile was granted to King Cyrus on the very first year of his kingship. Yung unang taon pa lang, ginamit na siya ng Panginoon. The Bible tells us that the Lord stirred up His Spirit. Sabihin, alam mo, Sister Arlen, di ba pag naghahalo ka ng kape, ini-stir mo, di ba? Yun ang sinasabi ni Propeta Ezra. Inistir ng Panginoon yung espiritu ni Haring Cyrus. Sabihin, kailangan maging malasa ka. Ginalaw ng Panginoon yung espiritu ni Haring Cyrus. Minsan gagalawin ng Panginoon ng mga bagay na hindi magagalaw eh. Kaya minsan magtataka ka, ginagawa ng Panginoon, especially sa mga leaders. The Pharaoh of Egypt was one. Sister Cecil. Di ba natatandaan mo, pinalis na ng paraon ng mga Israelita? Pero ano sabi ng Bible? Pinatigas ng Panginoon ang puso niya. Para mas maging dramatic, maging cinematic, maging mas maganda ang ending. Kumbaga mas maraming cinematography, maraming sabog-sabog talaga. Kasi pagka yung isang pelikula, Sister Mercy, ay walang kalatoy-latoy, parang hindi kami gustong panoorin eh. Bakit maraming nanonood ng Fast and the Furious? Di ba? Pag Fast and the Furious, naku, agad, puno agad, ano ganyan, sold out. Bakit? Gusto ng mga tao yung extravagant, gusto ng tao talagang highfalutin yung mga lipara nila. Pero kapag panonoodin mo mga walang kakwenta-kwenta mga pelikula, tapos hindi mo kilala yung mga tao, tapos walang ka action, parang walang latoy eh. But sometimes, Sister Arlene, pinapaganda ng Panginoon ang istorya ng pelikula ng buhay natin. Para mas challenging, para lalo mo makita ang kabutihan ng Diyos. Now, ganito ang ginawa ng Panginoon kay Cyrus. Ini-stir up ng Panginoon, ginalaw ng Panginoon ang kanyang puso. Ano ang sabi ng Bible? Basahin natin sa Tagalog para mas Noong unang taon nga ni Ciro, na hari na sa Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro. Sabihin ni Cyrus, kinikilos ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya minsan, may exceptionality ang Diyos. Kayang kilusin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kung kailangan kilusin ng Panginoon ang mga dolphins, ang mga pating, para pagtapong kay Jonas, nakabuka ang kanyang bibig, eksakto, na hindi tatama sa ngipin. Kasi kung tumama sa ngipin, baka nakain siya ng pating, di ba? Baka mamaya yung esophagus nung balyena, kumbaga, Sister Marivic, di ba, pagkrasa tiyan ka, ginigiling yan ng esophagus mo eh. Biro mo, nandun siya sa 3 araw, hindi siya giniling. Di ba ka lumabas siya, relyenong ano siya. Di ba, imagine mo ganun. Sabi na parang, op. Hindi ka pwedeng gumiling, kaya nandiyan ang anak ko sa loob. God is powerful enough para kilusin niya ang mga bagay.
Ganon makapangyarihan ng Panginoon. Kung kailangan niyang kilusin ang hari ng Persya, ginawa ng Panginoon yun dahil may plano ang Diyos. Amen? Ganon makapangyarihan ng Panginoon. At gumawa ng batas si Haring Cyrus upang ang mga exile na mga Jewish ay makabalik sa Jerusalem at ma-rebuild ang templo. And this is around 538 BC, before Christ. Sabihin, nung nabuhay si Haring Cyrus and this return of the exile, it was 538 years bago dumating si Jesus. Ang galing, ano? Gusto ko talaga ang history, Sister Arlene. I like history a lot. Sa section namin, noong ako'y nag-aaral pa ng high school, ako nakakuha ng pinakamataas na hindi pa nakuha ng ibang kaklase ko. Magaling ako sa history. Gusto ko talaga. I think binigyan ako ng 100 yata ng teacher ko eh. Di ba, pinatas 98 lang, 99, 100 ang ano ko dyan. Kaya gusto ko talaga ang history. Kasi magandang history eh. Pero mo, Sister Maribik, nakilala mo ba ang iyong mga ninuno? Sister Arlene, alam mo ba kung taga saan ang mga Lusong? Ay, hindi, may kilala ko magsino. Saan? Mindoro. Really? Oo, yung mga mangyan nakatira sa bundok, ha? Yung mga kamag-anak ko, mga mangyan, mga ita, oo. May mga magsino, mga ita, mga ano. Aba, di sabihin pala, may mga kamag-anak pala ako, Sister Elma Adarlo sa Mindoro, yung mga mangyan. Yung mga nakabahag. Aba, malay mo. Makikita-kita tayo sa mga ganong lahi. Mahalaga ang kasaysayan. Dapat binabalikan mo yan. Yung mga lolo-lola mo, wag lang yung kung sino lang kakilala mo. Puntahan mo, Sister Mercy, saan ang galing ang lahi mo. Kaya dito sa UK, meron silang tinatawag na family tree. Diba? Alam nila kung sino ang kanyang, kaya may nakaalam na yung isang host yata ng TV, para nalaman niya na yung kanya palang ninuno ay si King George II, parang ganun. Hari. Oh. Eh pag binalikan mo, Sister Cynthia, ang ninuno mo, Brother Matt, babalikan mo, ang iyo palang ninuno ay si Father Abraham. Diba? Malalaman mo yung, uy, saan kaya nanggaling yun? Kasi nung unang panahon naman, wala nang mga apelyido. Kaya, magandang malaman natin ang ating mga nakaraan. Kaya ito, sinusulat. Itong si Haring Cyrus gumawa ng isang batas upang bigyan ang mga Jewish na makabalik sa Jerusalem para maitayo muli ang templo ng Diyos. At alam na natin yung kung saan nagsimula. Yung rebuilding of the temple, it was a Davidic covenant. It was a Davidic anointing from David up to Solomon. Yung rebuilding of the temple. Mahalaga nagiging bahagi kayo ng rebuilding of the temple. Kaya tayo, naging bahagi tayo niya sa pagpapintura, Pastor Johnny. Bagamat hindi tayo tinukahan ni Pastora o ni Bishop, pero nakita ko yung pangangailangan. Ang iba nagpipintura, ang papayat ng mga nagpipintura, Sister Arlene, para mga malnourished. Ano ba namang magpadala ka ng konting puto at mga kape, Brother Matt? Eh samantalang tayo, nagtatabaan tayo dito sa UK, ano ba naman yung tira natin, may padala natin sa kanila. Diba? Rebuilding of the temple yun eh. Hindi ka man makapunta doon, Sister Charmy, para magpintura, pero yung mga salapi, mga konting kayamanan natin na may bilhin nila ng pagkain nila, may bilhin nila ng makakain nila, bahagi na rin tayo noon. Nagiging bahagi tayo ng gospel because of our money. Kaya ako, believer ako dyan. Yung mga missionary natin, yung mga humahayo sa iba't ibang lugar, humahayo sa iba't ibang panig ng daigdig, kasi member tayo ng Global Satellite Network. Member tayo ng Morris Cirulo Global Satellite Network. And some of these missionaries are just relying upon the money support from other Christians. Ginagamit ng Panginoon yan. Nagiging bahagi tayo, mga kapatid, ng rebuilding of the temple. May isang manunulat, ang pangalan niya si Josephus, isang historian, na nagsasabi na itong si Haring Cyrus ay napakitahan ni Propete Isaias na
ang kanyang pangalan ay nasabi na 150 years ago before the King Cyrus came to his kingship. Sabihin, maaari may mga tagapagsalaysay yung historia na tinatawag na maaaring itong si Haring Cyrus was shown the places in Isaiah the prophet where he is mentioned by name. Ibig sabihin, bago pinanganak si Cyrus, yung gagawin at mangyayari sa kanya, nasabi na 150 years ago. Ganun katindi. Parang parang style lang ni Jesus ang peg. 'Di ba? Kasi si Jesus, foretold na siya ng mga propeta Mika, propeta Isaiah, nina Daniel. Foretold na si Jesus eh. And a baby shall be born, and he will be called the Prince of Peace. He will be called the Counselor, the Messiah. He was foretold. Itong si King Cyrus, according to Josephus, may nagsabi na rin eh, na 150 years of him being born, may mga nagsasabi na itong hari ng Persia ang magiging daan upang makabalik ang mga Hudyo back to Jerusalem from exile. Ibig sabihin, talagang planado ng Panginoon. Ganun ang Panginoon, Sister Maribik. May plano. May order ang ginagawa ng Panginoon. Hindi siya hindi bara-bara ang tira. Amen ba mga kapatid? At itong si Haring Cyrus ng Persia, alam natin, hindi sa Hudyo, siya ay taga-Iran, siya ay laging nakikinig ng mga hula. Lagi siya nakikinig, gusto niya makinig ng mga hula, ng prophecy. Minsan mahalaga din yon. Mahalaga rin nakikinig ka sa mga pangitain. Bagamat nga ngayon, hindi mo na alam nga, Sister Arlene, kung yung mga pangitain ay baka marites lang. Yun lang ang problema natin ngayon eh. Sister Cynthia. Baka yung, alam mo, Sister ganito nakikita ko sa'yo. Nakikita ko is ganito. Ano yan, marites o galing talaga sa Diyos? Hindi mo alam. Diba? Yun lang ang problema natin. Itong kay Cyrus, foretold by the prophets. Walang marites noon. Ngayon kasi, marami ng marites, kaya hindi mo alam. Dati kasi may nanghula sa akin eh. Pastor, alam mo na, panaginipan kita, nag-iisa ka na lang sa church. Nag-iisa kang kakanta doon, wala ka nang kasama, nag-iisa kang kaluluwang nagtuturo, nagpipreach, nagpapakain, pati Sharon, ikaw na rin nagdala ng dinala mo. Ganon katindi, mga kapatid. Totoo yan, Sister Arlene, di ba? May nag-prophesy sa atin yan. Nag-iisa na lang daw ako. Bruin mo yun? Ganon kasama, no, Sister Arlene? Ako na nagluto, ako pa kumain, ako pa magsya-Sharon. Tapos pagtingin ko sa Sharon bag, wala na, ubus na. Paano nangyari, mga kapatid? Ay mga kapatid, by the way, patalaslas lang. Wala na raw tayo, Pastor Janning, bag ng Sharon. Kaya yung mga Sharonian ay nagre-reklamo na. Wala na raw silang may uuwi sa kanilang mga bahay, Brother Matt. Kailangan i-replenish ang mga Sharonian na bag na yan. At yun, naihula yung buhay ni Haring Cyrus, 150 years. Ganong kagaling ang Panginoon, Sister Maribik eh. Every time I read the book of Genesis, Sister Arlene, it fascinates me why God created one by one. Pag pinasa mo nga naman ng Bible, iba-iba eh. Walang very order. May order ang sabi ng Panginoon. Lahat ang kanyang ginagawa. Genesis chapter 1 verse 3. And God said, let there be light. There was light. And God saw the light, and it was good. God divided the light from darkness. And God called the light day, and darkness called night. And the evening and the morning were the first day. The second day, and God said, let there be a firmament of the midst of waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmaments, and divided the waters from which were under the firmament of the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Makikita mo sa Arlene that the creation of God is very order. The God that we serve is a God of order. Bakit ko sinasabi yon, Sister Cecil? Itong pagdating ni Haring Cyrus, foretold eh.
Kaya yung pagdating ni Jesus sa sinapupunan ni Maria, hindi basta-basta parang, oops, gusto ko si Maria. Hindi nagising ang Diyos sa isang araw na ganun lang. Pinlano na ng Panginoon. From the very beginning, from the existence, from the very outset of the creations, planado ng lahat ang gagawin ng Panginoon. At ganun ang ginawa niya kay Haring Cyrus. In verse 2 to 4, the King Cyrus, king of Persia, all the kingdoms, he said, all the kingdoms of the earth, the Lord God of heaven has given me. Yun ang sabi niya. Ibinigay daw sa kanya ng Panginoon. Ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa. Ibig sabihin, he was the mightiest king in the whole world at that time. At ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Judah. You see, ibinili ng Panginoon kay Haring Ciro na hindi naman Jewish king. He had no blood relationship with David. Pero ibinilin sa kanya ng Panginoon na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem. Gusto lagi ng Panginoon, Sister Mercy, na may bahay ang Diyos. Gusto lagi ng Panginoon, may space siya sa buhay natin. Lagi siyang may place, may time. Kaya sabi niya, sino man sa inyo, sa kanyang buong bayan, sumakanya nawa ang kanyang Diyos at umahon siya sa Jerusalem na nasa Juda at itayo ang bahay ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nasa Jerusalem. So inuutusan tayo ng Panginoon. Inutusan sila ng Panginoon na itayong muli ang bahay na yoon. Nawasak yun eh. Nasira. Di ba yung mga prior kings natin, pinagsisiraan nila yung mga ninakaw nila, yung mga nasa templo ng Panginoon. Alam natin yung mga previous kings. Kaya, it was the time to rebuild. Ganon din tayo mga kapatid. I-apply natin yung universal application of the Bible, not just the literal meaning of it. Kung nasira man, itayo ulit. Kung nadapa man tayo, bumangon ulit. Amen? Kung ikaw man ay iniwan, nagmahal ka, iniwang ka, magmahal ka ulit, iniwang ka eh. Ganun lang naman ang buhay. Wag natin maging dahilan na porke nasira na tayo minsan, ay forever na tayo magiging sira. Maging tuntungan natin yun, maging lakas natin, maging hamon sa atin, na nasira ako noon, pero itong pagkakataon, today is the day that the Lord has made, and I will rejoice, and I will rebuild. Not just the temple. Of course, the temple has to be rebuilt. And I'm just talking about the spiritual or physical or literal application of the Bible. Pwede nating uling itayo ang ating buhay. Kanina may tumawag sa akin eh. Sabi niya, Pastor, ganto-ganto. Ganto-ganto. May naninira sa akin, ganto-ganto. Sabi ko, bakit kasi nasiraan? Kasi ganto-ganto po, okay. First na sabi ko, Sister Cynthia, block the person. Huwag mo nang hayaang masiraan ka niyan. Block the person on Facebook. Huwag mo nang kausapin. At baguhin mo ang buhay mo. Magbago. Sira ka na kasi ganto-ganto po. Ayaw ko na po makisama sa asawa ko. Ay, sige. Kung ayaw mo na makisama dahil ganyan-ganyan, ay di, diba? Hindi naman natin alam lahat ng kwento. Kung ayaw mo na makisama, ay di, kung nasira ka na, ay di, baguhin mo, itayo mo uli. Ganon ang pagkatao mga kapatid. Hindi porke nasira ka minsan, forever ka nang sira. Hindi porke nasira, nawasa ka na, habang buhay ka na dyan. It's time for you to rebuild. It's time for you to come back, go back to the throne of God, ask for forgiveness, and rebuild your personality, rebuild your life, rebuild your family. Sabi ko sa kanya, magtrabaho ka na lang para sa pamilya mo, para sa sarili mo, at para sa Diyos natin. Yun ang ginawa ni Haring Cyrus. Naging dahilan upang maitayo ulit ang bahay ng Diyos.
Ang sabi niya rito mga kapatid, He has commanded me to build Him a house at Jerusalem. Hindi lang hinayaan, hindi lang pinabalik ni Haring Cyrus ang mga exile ng mga Hudyo sa kanilang lugar, pero inutusan pa niya ang mga tao na itayong muli ang bahay ng Diyos. Ano ba tayo, Sister Arlis? Sister Cecil, di ba sabi ng Panginoon, you are the temple of God. You are the temple of God. Kaya wag mong sirain yung templo mo na yan. Kasi dyan nakatira ang Diyos. Pag hinayaan mo, inabuso mo yan, di sinaabuso mo ang templo ng Diyos, aalis yan. Amen ba mga kapatid? Kaya importante na ang ating buhay ay nagiging templo, nagiging banal na tahanan ng Diyos. Kaya maganda yung awit natin ng linggo, yung banal mong tahanan, darararararan, darararararan. Di ba? Maging banal na tahanan tayo, Sister Arlene. Marami tayong pagkukulang. Pero alam mo, pagka ikaw ay naging banal na tahanan ng Diyos, kasama mo ang Panginoon. Ano pang matututunan natin? Chapter 2, Pastor Johnny, wala ako masyadong nakuha sa chapter 2 Parang very vague, parang very... Pero sa chapter 1, marami tayong pwedeng kuhanin. Ano pa ang sabi sa chapter 5 and 6? Ito ang sagot ng mga tao ngayon. Kaya naalala ko lang yung aming kasambahay, Sister Cecil. Si Ate Mary, di Asis, taga Davao yan. Naglingkod yan sa pamilya namin ng 22, 23 years. 23 years ganong katagal. Kaya sabi ng pastor sa kanya, umuwi ka na sa inyo. Abay, alam ka namang dito ka na habang buhay. Amen? Kailangan marunong ka rin magpalaya. Baka yung mga tao, nakakulong lang dyan sa buhay mo, ay hindi lang makaalis dahil nahihiya sa'yo. Amen ba? Palayain mo, pabalikin mo sila. Amen? Ano ang sagot ng mga tao sa utos ni Haring Cyrus? Then the heads of the fathers, o houses of Judah and Benjamin, so alam natin, this is the southern part of Israel, and the priests and the Levites, with all whose spirits God had moved. You see? Kinilos uli ng Panginoon ang kanilang mga espiritu, ang kanilang mga diwa. Minsan ganun yun Sister Arlene. Minsan may mga bagay na pwede, pero mapapansin mo, kulang Parang wala ang pagkilos ng Diyos. But on this particular verse, Sister Maribik, it says that the heads of the fathers' houses of Judah and Benjamin, and the priests of the Levites and the Levites, with all whose spirits God had moved. So kailangan galawin uli, kilusin uli ng Panginoon yung diwa ng mga tao na ito. They arose to go up and build the house of the Lord, which is in Jerusalem. So kinilos uli ng Panginoon. Mahalagang kilusin ng Panginoon Bakit, Sister Cecil? Dahil mahirap ang pagbalik Kaya alam mo ba, Sister Alice, kung nandiyan si Sister Alice, ba Sister Alice? Ang pinakamahirap sa buhay ng tao, Sister Maribik, yung paglilipat. Mahirap maglipat. Si Sister May, ginawang habit yung paglilipat Sa ilan yatang panahon, parang taon-taon, naglilipat kami. Ang hirap maglipat, kaya pagkano, nasaan pa yung ganong gamit? Di mo na matandaan. Naka-4 na lipat na kami, paano po makikita? Hindi mo alam kung naitapon na sa basurahan. Yung pa man din na nakakainis doon, Brother Matt, yung alam mong meron ka nung bagay na tapos hindi mo makita. Inis na inis ako pag ganun. Inis na inis ako. Kasi hindi ko makita. Bibili na naman ako. Kaya minsan, bili na lang ako ng bili kaysa maghahanap ka, uubusin mo. Sa halagang 5 pounds, uubusin mo buong araw sa kahanap ng 5 pounds. Di, bumili ka na lang ng bago. Mahirap maglipat. Diba? Kaya sa inyo, ang iba, pag may mga tao na ayaw maglipat kasi mahirap. Pero mo lahat, aalsahin mo yan, tatanggalin mo, panibagong na naman, pakikisama. Kaya, mahirap din yung palipat-lipat ng trabaho. Kasi panibagong pakikisama. Diba? Kaya yung immigration, napakahirap yun. Yung paglipat mo from the Philippines to ibang bansa,
Kung wala talagang pangangailangan, Sister Mercy, baka hindi ka lumipat eh. Baka hindi ka nag-abroad. Pero kaya ka lang nag-abroad kasi talagang kailangan. Kaya itong pagbalik ng mga Hudyo na to, back to Jerusalem, is a big task. Malaki. Kailangang kilusin ng Diyos ang kanilang mga espiritu. Kasi kung hindi gagawin ng Panginoon yun, Sister Cecil, hindi mga to gagalaw. Walang pokpok. Hindi sila gagalaw kasi tatama rin sila eh. Kailangang may galawin ang Panginoon na konti. Bakit? According to Josephus, yung isang historian, yung journey itself was long, dangerous, and expensive. Matagal, mahaba, mahal, diba? At nakakatakot. Kasi matagal na silang wala doon eh. Ilang dekada na nawala sila doon sa Jerusalem, tapos pababalikin mo sila. Kailangan galawin ng Panginoon, kilusin ng Panginoon ang kanilang mga puso para bumalik sila. Kaya mapapansin mo, may mga bagay kang ginagawa na parang tinatamad ka. Pero may mga bagay na ginagawa ka na gustong-gusto mo. Bakit? Maaaring kinikilos ka ng Diyos. Diba? At pagbalik nila Sister Arlene doon sa Jerusalem, yung Jerusalem na yon at pagtatayuan nila, kaya sinabi, rebuild, ibig sabihin, sira. Hindi ka naman mag-rebuild na gawa eh. Kaya ka mag-rebuild dahil nawasak, nasira. Pagdating mo doon, wala ka naman bahay. Walang mga daan, wala pang mga tira, walang Jollibee, walang McDo. Imagine mo yon. Gagawa ka ng bagong city, parang ganon. Di ba? Pupunta ka sa example, binomba ng Russia ang Ukraine, papumunta ka na Panginoon sa Ukraine. Anong gagawin mo doon? Wala. Di ba? Pero kailangan kilusin ng Panginoon, Sister Mercy, ang mga tao para makita nila na we are going to rebuild a new city for God. Kailangan bumalik tayo sa bansang ito, sa lugar na ito, para muling itayo, gawing syudad, ang bahay, ang lugar ng Panginoon. At saka nung pagbalik nila, Sister Mercy, wala naman silang dalang mga martilyo. Wala silang mga resources na kailangan nila. Mahirap yun. Diba? Natandaan mo, Sister Cecil, noong Pastor Johnny, lalampas po ako ng time because dito sa time ko is 35 minutes. Mga kapatid, sandali lang ito. Patapusin natin ito. Natandaan mo, Sister Cecil, noong yung paraon ay pinapagtanim o pinapag-ani ang mga Israelita o pinagtatanim sila ng mga trigo. Pero nakita ng parao, nakita ng leader ng Egypt na itong mga Israelita ito pinagpapala ng Diyos. Alam mo ginawa ng Sister Charmy ng parao? Inutusan niya mga Israelita magtanim pero walang ibibigay na pananim. Yung mga Israelita, maghahanap sila ng itatanim, ganun katindi. Paano ka magtatanim? Wala ka namang binhi. Hindi, sabi ng parang, maghanap kayo ng tatanim nyo. Kailangan magtanim kayo ha. Kailangan gusto ko ganito ang magiging tanim. Wala namang pananim. Pero doon sa kawalan, Sister Mercy, wala silang itatanim, wala silang hawak na pananim. Nagpuno ang Diyos ng mga itatanim nila. Ganon din ito. Bagamat wala silang material resources that they needed to rebuild the temple of God, pero Diyos din ang nagpupuno. Amen ba? Sister Arlene, natatandaan mo nung ikaw ay nagkita tayo sa Axbridge Road, wala ka namang kamag-anak. Biruin mo ngayon, pag araw ng Sabado, pagpunta mo sa isang lugar, isang bahay sa Kilburn, may kanin ka na, may itlog pa, may dessert ka pa. Talo mo pa ang nagkaroon ng kamag-anak. Talo mo pa ang nagkaroon ng pamilya dito. Di ba? Amen ba mga kapatid? Si Brother Ezekiel, pagdating dito, may mga sasalubong. Biyaya ng Diyos yan. Diyos din ang nagbibigay ng kapamaraan. Diyos din ang gumagawa ng paraan, Sister Cecil, upang sa iyong kawalan, Diyos ang magpupuno. Diyos ang nagbibigay. Diyos ang gumagawa ng paraan para mabuksan yung mga taong hindi mo naman kilala. Pinapapasok ka, pinatutulog ka, pinapagtrabaho ka.
Hindi ka naman kilala, bibigyan ka ng sweldo, pagkakatiwalaan ka. Diyos yun eh. Ito ang nangyari sa mga taong ito, mga kapatid. Wala silang resources na kailangan nila, pero Diyos din ang nagbigay. And that, for me, is faith. Pananampalataya yun. Hindi lahat sila bumalik. Ang problema pa rito, Sister Arlene, according to Josephus, hindi lahat nagbalikan yung mga pinababalik. Minsan kasi ganun eh. Alam mo yung, doon tayo pupunta. Yung iba sasama, yung iba hindi. Diba? Faith din yun. Pero mo, iba na iwan, tapos ikaw lang ang pumunta. Pananampalataya yun. At yung pupuntahan nila, Sister Arlene, marami ding mga kalaban. Yung Jerusalem was actually occupied by another empire. Di another pakikipaglaban yan. Another problema. Pero, kinilos ng Panginoon ang kanilang mga puso. Kinilos ng Panginoon ang kanilang mga diwa upang sila ay bumalik sa Jerusalem. Amen. Napakaganda ito, mga kapatid. And all those who were around them encouraged them. Minsan, Sister Mercy, yung mga tao na hindi man nakasama sa kanila, pero in-encourage din sila na sila ay bumalik at itayo ang bahay ng Panginoon. May mga tao hindi mo man sila kasama sa actual na laban, pero may encourage naman sila. Kagaya ng ginagawa natin, Sister Cecil. Nagpadala tayo ng kaunting pera natin sa mga pagpipintura, pagtatayo ng yung sa Cebu, sa church, sa pagpapipintura, sa pagpapakain sa mga frontliners. Hindi man tayo actually nag-deliver, nandiyan si Pastora Lab, siya ang promotor nun eh. Siya naging leader ng pag-distribute ng ating pinadalang pera sa frontliners. Hindi man tayo ang actual na gumawa ng pagpapakain sa mga frontliners, pero sa pamamagitan ng ating encouragement through our money, nangyari yun. Amen ba, mga kapatid? Ito ang sinasabi. And all those who were around them encouraged them. Kasi marami pa rin naiwan, Sister Arlene eh. Doon sa inalisan ng mga exile, bumalik yung mga exile sa Jerusalem, marami pa rin naiwan doon sa kanilang inalisan. At kahit yung mga naiwan na yun, in-encourage naman sila. Sige na, okay lang. Okay lang kami. At maganda yun, mga kapatid. You see, sometimes, yung lakas natin, minsan, kaya tayo, usok-usok tayo eh, na naghahatid tayo, di ba? Pag pupunta ka ng, sample, taga-probinsya ka. Brother Matt, ikaw ba nung pumunta ka nung una mong abroad, inihatid ka ng pamilya mo sa airport? Di ba? Kaya, bakit? Sister Charmy, bakit? Kasi, gusto mo na sa pag-alis mo, suportado ka ng pamilya mo. Kukunti naman dito yung umalis, biglang na hindi nagpaalam sa magulang, hindi nagpaalam sa pamilya, hindi. Marami sa atin, mga kapatid, ang umalis, minsan nga nung unang panahon, mga 1980s, Sister Cynthia, Sister Christy, di ba nung unang panahon, pag maghahatid tayo ng mga, minsan nga, hindi mo kilalang ihahatid mo, sasakay ka lang sa jeep, puntang Maynila. Sino ihahatid? Ihahatid natin. Sister Maribek, nakasakay ka na sa papuntang Maynila na hindi mo naman kilalang ihahatid. O pinsan mo ihahatid. Hindi naman kapamilya, pinsan mo lang. Makasakay ka lang sa jeep, makarating ka lang ng Maynila. Makita mo lang yung aeroplano, masaya ka na. Yung Philippine Airlines, ang laki Diba? Makarating ka lang ng Maynila, parang yabang yan. Ganda ng Maynila, taas ng mga building doon. Yung mga sampayan, mga nakasampay, tataas. Hindi mo alam, iba-ibang floor pala nakatira doon. Samantalang sa probinsya, ang bababa ng sampayan, di ba? Masaya na tayo nun eh. Bakit? Importante na meron kang suporta. Amen ba? Kaya lagi ang sabi ko doon sa ating kapatid kanina na tumawag sa akin. Ang gawin mo na lang, kapatid, magtrabaho, magsikap sa pamilya mo, dahil yan naman ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho. Huwag mo nang isipin yung mga intriga, yung mga marites. Laging may marites sa buhay. Hindi naman nawawala ang marites. Amen ba? Hayaan mo nang magmarites. Amen ba? I-block mo na lang sila. Kasi po, ganito-ganito po ang sabi niya eh. Ano man ang sabi nila? Sabi nila yon. Hindi naman nila ikaw kilala talaga. At mas kilala ka ng Diyos. At kung kilala mo ang sarili mong wala kang ginagawa at sa iba'y nagiging masama ka, maliban na lang. Kung kaya ka nila ginagawa ng ganyan ay talagang masama ka rin, ibang usapan yun. Kailangan magbago ka.
Baguhin mo ang iyong buhay. Magtrabaho para sa pamilya, sa mga anak. Hindi yung puro na lang drama ang buhay. Amen ba? Ito mga umalis ay pinalakas, in-encourage ng mga naiwanan. Ganun din tayo. Alam ko mga kapatid, nagbabaper ng konti ang aking. At ito pa mga kapatid, 7 to 11, binilang yung mga item sa bahay ng Diyos. This is the number of them: 30 gold platters, 1,000 silver platters, 29 knives. O, biro mo, binibilang. Sister Arlene, 30 gold basins, 410 silver basins, yung mga planggana. Pati yung binilang. Mahalaga ang pagbilang. Mahalaga ang pagbibilang eh. Mahalaga yung accounting. Mahalaga ang pagbibilang. Bilangin mo kung magkano ang pera mo. Bibilangin mo kung magkano pa ang utang mo. Bilangin mo kung ilan ang anak mo. Minsan magtatanong, ilan anak mo? Parang 4 yata. 4? Hindi ba anak mo? Anong birthday? Parang Hindi alam ang birthday ng anak. Ano ba? Ikaw ba nanganak dyan o iba? Hindi, parang nanganak ako. Parang 90 na yan. Hindi ko na alam eh. Kayo ba, hindi nyo ba alam ang birthday ng mga anak nyo? Sige, tanawin natin. Sister Cecil, anong birthday ng iyong panganay na anak? Kasama to sa exam. Para magising kayo. Anong birthday ng anak mo? Sister Cecil, bakit naka-freeze ka na ngayon, Sister Cecil? Kasi nakakatanga. Pag-usap, hindi mo lang kung nawala ng internet mo. Sister Cecil, anong birthday ng anak mo? Naka-freeze si Sister Cecil. Sige. Sister Arlene, ikaw na lang. Anong birthday ng anak? Hindi, panganay ko ang tinatanong ko. Siyempre, panganay, ikaw ang tinatanong ko. Ayan, okay to. Ay, mahalaga yung pagbilang. Alam mo si Pastora, kaya ang dami namin kasi, mahirap kasi pagkapito, 12 anak mo, talagang mahirap. Pero kung dadala-dalawa naman, bakit? Ayun, sino yun? Sandali mga kapatid, parang nawawala ako. Ayan. So, yun ang sinasabi ko doon mga kapatid, dapat alam mo yung bilang. Alam mo ang address. Alam mo kung ilang milligram ang dapat mong inumin sa gamot. Anong milligram ang ininom mo? Hindi ko nga alam eh. Parang yata, ang laki-laki na, hindi pa alam yung milligram, hindi pa alam kung ilang kutsarita ang kailangang inumin sa gamot, mga kapatid. Mahalaga ang pagbilang. Baka inom kayo ng gamot, hindi nyo na alam kung ilang gamot ang naiinom nyo. Ito binilang ng Panginoon, Sister Charmy. All the articles of gold and silver were 5,400. Binibilang, mga kapatid. So, mahalaga mga kapatid ang pagbilang. Dapat alam mo rin, Sister Mercy, sample, kanina, kausap ko yung aking insurance broker. Sabi niya, Mr. Mercy, how much money do you intend to have, when you die? No? Magkano pera ang gusto mong maiwan sa pamilya mo? Sabi ko, kasi insurance siyempre, tatanungin ko magkano, depende kung magkano ibabayad mo, depende kung malaking insurance ang kukuha mo. Dapat alam natin yan. Hindi natin alam ang ating buhay, Sister Cynthia, pero kahit pa paano, dapat alam mo, pag tayo ay kinuha na ng Panginoon, dapat may maiiwan. May maiiwan sa ating pamilya. Magkano maiiwan? Si Brother Matt, alam ko meron yan. Amen ba? Pag kayo ba kinuha ng Panginoon, at saka huwag kayo matakot mag-discuss ng mga kamatayan. Hindi naman, ayaw naman natin mamatay, pero mamamatay talaga tayo kahit ano pa sabihin natin. Amen ba? Bagamat, tinatanong sa akin ng insurance broker yon. At tinatanong sa akin yung kanina, magkano ang gusto kong maiwang sa aking mga anak. Mahalaga rin yung mga kapatid. Now, in verse 7 to 11, King Cyrus also brought out the articles of the house of the Lord. May mga kaunting natira
doon sa bahay ng Panginoon bago nasira. But after the conquering the Babylonians, di ba si Haring Cyrus nang ang makapangyarihang hari sa buong mundo, nakonquer niya rin si Nebuchadnezzar sa Babylon, pero kinuha ni Haring Cyrus ang mga kayamanan at ibinalik niya sa templo ng Diyos. Naging mabait siya sa mga tao ng Diyos. You see? Minsan mga kapatid, yung mga tao na akala mo hindi magiging mabuti sa iyo, akala mo matatapang, mga ibang tao, alam mo ba kayang pabaitin ng Diyos yan? Kayang pabaitin ng Diyos yan para maging pagpapala sa iyo. Naniniwala ba kayo dyan mga kapatid? Na yung mga taong hindi naman dapat maging pagpapala sa iyo, hindi ka naman kilala, pero kikilusin ng Panginoon yan para maging blessing sila sa iyo. Magiging mabait, ilaline up ng Panginoon yan, Sister Mercy. Ililista ng Panginoon. Ililinya ng Panginoon yung mga tao magiging mabuti sa iyo. Naniniwala ako dyan mga kapatid. Amen? Kaya tayo, maging mabuti tayo sa ating kapwa. Dahil hindi mo alam. Yung mga taong yan ay gagamitin ng Panginoon para maging mabuti sila sa iyo. Hindi mo alam. Itong ginawa ng Panginoon kay Haring Cyrus na ibang lahi, Persian, Iran, at alam natin ang mga Iranian, hindi naman tayo racist, pero alam natin yan, yung mga nasa employment na domestic work, alam natin maraming Iranian matatapang. Ang mga Iranian matatapang, salbahe yan. Pero King Cyrus was the king of Iran, of Persia. Pero ginamit ng Panginoon, kinilos ng Panginoon ang kanyang diwa upang maging mabait siya sa mga Israelita. At ako'y naniniwala mga kapatid, na may kinikilos ang Panginoon ngayon. May ginagawa ang Panginoon ngayon mga kapatid. Upang yung mga tao ay makasalubong mo, makasalamuha mo, makilala mo, para maging pagpapala sila sa iyo. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Pastor Johnny, salamat po. God bless you all mga kapatid.